Sa status ngayon ni Kevin Durant sa Game 5, naka-out na yan dahil sa left ankle sprain. Hindi siya nag-practice kasama ang Rockets ngayon pero gumagawa siya ng conditioning workouts tulad ng running sa anti-gravity treadmill dahil ang gusto ng mga to na mapabilis ang recovery niya, hindi lumala ang injury. Sinabi mismo ni Ime Udoka na nasa day-to-day game-to-game ang status ni KD. Ibig sabihin, minomonitor araw-araw kung kaya niyang makabalik sa series. Nakuha niya yung injury sa late game 2 kung saan naglaro pa siya ng 41 minutes at naka 23 points. Simula noon hindi na siya nakabalik sa laro ng maayos dahil sa sakit at limitadong galaw lang dahil sa ankle sprain. Una, sprain lang ang nakuha niya sa practice game kaya hindi siya nakapaglaro ng game 1. Ang problema, pinilit sa game 2 kaya pagpasok ng game 3, hindi na yan naging available dahil nagkaroon ng bone bruise sa tuhod na maghang araw kaya mas naging malala pa yung injury niyan. Ang bone bruise kasi plus ankle sprain, madalas 2 to 3 weeks ang recovery timeline lalo na pag regular season. Kaya kahit gustong araw maglaro ni KD, hindi pa rin siya cleared ng medical team at yan mismo ang problema ng Rockets sa Game 5. Bigla pa ang lumakas yung loob nitong si Jabari Smith after na makuha nila yung Game 4. Sinabi niya sa interview, we're obviously the better team kumpara nga dito sa Lakers. Kahit mismo mga analyst at mga Lakers fans, hindi nagustuhan yung sinabi na yan nitong si Jabari Smith. Halos tabla lang ang overall points ng Rockets at Lakers sa series na to. Kahit hawak ng Lakers ang lead. Yan mismo yung nagpapataas kasi ng kumpiyansa ng Rockets at nitong si Jabari Smith. Lamang lang kasi ang Lakers ng 1 point sa overall points nila, 416 to 415 sa buong series na to . Ibig sabihin, hindi sila dinodominate ng Lakers kundi talagang dikit lang ang bawat laro. Game 3, natalo sila sa overtime dahil sa turnover at mistake sa dulo. Ibig sabihin, konting adjustment nga lang raw, pwede pa sana nilang makuha yung panalo. Kung mali lang yung execution. Para kay Smith, execution lang ang naging problema, hindi naman nga raw talent. Nakalimutan niya yata na may injury na iniinda yung superstar nilang si Durant na inaasahan nila at possible pa na hindi maglaro yan sa Game 5. Kaya kahit nakuha nila ang Game 4 nang walang Durant, ibang araw ngayon sa Game 5 lalo't hawak ng Lakers ang home court advantage. Kaya possible mas mag-explode ang Lakers at bumalik ang mataas na offensive ratings ng mga to lalo na kung hindi nila mapipigilan yung efficiency ng Lakers sa home court. Si Durant kasi yung tinatawag na player na bumabali sa depensa, napipilitan ang kalaban mag-double team, nagkakaroon ng open shot ang mga teammates niya. Kapag wala siya, mas madaling i-focus ang depensa sa ibang players. Walang safety valve kapag hirap ang opensa. Kaya kung wala nga raw si Durant, pwedeng magbigay ng extra help sa defense ng Lakers lalo na kay Segun. Hindi sila matatakot na maiwan si Durant sa kabilang side. Mas napipigilan ngayon nila ang inside offense ng Rockets na mismong ginagawa ng Lakers mula Game 1 hanggang Game 3. Mas kayang banggain kasi at i-pressure nila si Thompson, Shepard, Smith Jr. Hindi pa sila ganun ka-experience sa playoffs. Walang Durant na sasalo kapag nag-struggle yung offense ng mga to. Kaya mas nagiging inconsistent ang offense nila. Kaya pwedeng kainin lang nitong si Jabari Smith nga raw yung sinabi niya after ng Game 4. Lalo na kung maklose ng Lakers ang Game 5 na to sa home. Kahit si Lebron mismo naman aminado na turnover sa game ang pinaka naging problema nila. Sa Game 4 na dahilan bakit sila natalo, hindi nga raw depensa ang problema dahil halos hindi naman tumaas ang efficiency ng Rockets. Nasa 48% pa rin sa field, 40% sa 3. Nagkamali nga lang raw sila sa opensa lalo na pagdating sa pag-handle ng bola. Bumagsak rin kasi bigla sa 22% lang ang 3-point percentage ng Lakers sa Game 4 na to. Halos kalahati ng 3-point percentage nila mula sa Game 3. Kaya talagang bumagsak yung efficiency nila mula sa outside. Sa field kasi mataas pa rin naman, halos nasa 50% pa rin. Kaya kahit paano nakahabol sila Ang pinaka problema nga raw talaga yung turnover. Halos 23 turnover yung nakomit nila dyan. Kaya nag-collapse ang opensa. Pagpasok ng second half, 23 turnover sa buong game dahil dyan mismo nakakuha ang Rockets ng 30 plus points mula sa turnover nila. Si Lebron nakagawa dyan ng 8 turnovers, team high. Halos galing sa kanya yung pinakamataas sa turnover number. Based sa report, hindi isolated na problema. Halos meron na kasing 80 turnovers ang Lakers sa 4 na games na to na nangyari sa kanila sa playoffs.
Kaya sinabi ni Lebron na sila mismo ang may kasalanan, hindi lang dahil sa lakas ng depensa ng Rockets. Kaya hindi pa rin nagpapakampanteng araw itong si Lebron sa series na to kahit hawak pa nila ang lead. Ang Game 5 na mangyayari sa home na nila. Kaya kung makukuha pa yan ng Rockets, possible bumalik sa home court ng mga to ang Game 6 at possible mag-tie ang series, lalo na kung babalik itong si KD. Baka makaambak pa sila dyan, puwera usog mga pare koy. Si Ayton sobrang excited nga raw ngayon sa Game 5 na mangyayari, gustong bumawi. Ewan ko lang kung sa Rockets ba o sa referee. Sa Game 4 kasi na nangyari, siya yung may pinakamagandang performance. Sa first half pa lang, 19 points, 9 to 12 sa field, 10 rebounds bago ma-eject sa third quarter. Siya ang may pinaka-aggressive at motivated sa Lakers nun Hindi siya natakot sa physical game kontra Rockets. Gusto niya nga raw ngayon tapusin ang series sa home court nila mismo. Kailangan nga lang ngayon na makabalik nga raw yung mga to sa momentum. At kailangan pa rin nila mismo dyan yung double-double performance ni Ayton katulad ng performance niya mula Game 1 at Game 3. Yan mismo yung kailangan ng Lakers at inaasahan mismo sa kanya.